So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takayro Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina. So, itong vlogger po na to, na pinatulan po ni Lito Lapid. Ito nga po si Toto Kausing. Okay. So, ngayon, meron po kasing aligasyon na si Lito Lapid daw po ay sangkot po sa Pogo sa Pampanga. So, yun. Ayun ang point. So, ngayon, pinatulan po siya ni, di ba? Pinatulan po siya ni Lito Lapid. Ang sinasabi natin dito mga kababayan, di ba? Ako, nag-meet na kami ni pangalan nito, ni Enzo Recto. So, okay naman kami ni Enzo Recto. Mukha namang maayos, mukha namang mabait. Pero itong si Toto Kausing kasi mga kababayan, di ba? May pakasinto-sinto kasi ito eh. Hindi nga, kasi ako mga ka-Streetwise, no? Sana man lang kung gagawa sana tayo ng content, especially na meron po tayong tatamaang politiko, sana meron naman tayong maayos na ebidensya. And then, kung wala naman tayong maayos na ebidensya, pwede naman natin sabihin na, teka lang, ito lang po ay galing sa source natin, hindi ko po kino-confirm, di ba? Parang ganon. Okay. Don't get me wrong, ha? Don't get me wrong, ha? Hindi ko kinakampihan si Lito Lapid, ha? Ayoko kay Lito Lapid. Ayoko kay Lito Lapid, ha? Baka sabihin niyo, Takayro, ano ka pala ni Lito Lapid? Hindi, ayoko sa kanya. O, wag niyong iboto si Lito Lapid. Wag niyong iboto yan. Pero sinasabi natin dito, meron akong video papakita sa inyo. Di ba? So, ngayon, kung sasabihin niyo sa akin, Takayro, kanino ka kakampi? Kay Toto Kausing o kay Lito Lapid? Sasabihin ko sa inyo, wala. Wala. So, una mga kababayan, no, ito yung video nga po na papakita ko sa inyo. Kasi sabit-sabit talaga eh. Ito, sana hindi tayo copyright, no? Sige, panoorin natin to. Kinakuha ko itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Siyam na ito, 6 po ang may warrant. Salita siya na siyam daw ang ating, o hindi siya siguro siyam o ano. So, ito po si Toto Kausing. Diba? Siya po si Toto Kausing. Alam niyo mga kababayan, kasi alam niyo nakakatawa dito. Ako po'y tuwan-tuwa po sa mga senador na pumapatol sa vlogger. Kasi mas lalo niyo pinapasikat yung vlogger. Una naman si Toto Kausing, wala naman masyadong nanonood dyan eh. Pero dahil nga po sa pinatulan siya ni Lito Lapid, so dinumog siya ng mga tao. So dito po natin nakikita na medyo mahina po talaga yung utak ni Lito Lapid. Ganun yung point dito eh. O ngayon, kung alam pala ni Lito Lapid na siya pala ay nalabag ang kanyang human rights, idemanda mo yung vlogger. Hindi yung pupunta ka pa sa Senado, pinasikat mo pa yung vlogger. Di ba? Ayun ang point natin dito eh. O ngayon, dati si Toto Kausing, ilan lang nanonood dyan? Di ba? 10,000. Parang sa akin lang, 10,000, 8,000. Ngayon, 100,000 na yung nanonood. Kasi niya, pinasikat mo. O imbis na walang nanonood sa kanya, ngayon, dahil sa pinatulan mo, ang dami na nanonood sa kanya. Kaya nga tuwan-tuwa ako sa mga senador na pumapatol sa vlogger eh. O yan, katulad ni Bato. Diba? Ito si Lito Lapid. O, diba? O. Ay, Diyos ko naman, Lito Lapid. Dito mo lang talaga pinakita na mahina talaga utak mo. O. Mahina talaga utak mo dito. Alam mo na, sinabi mo fake news pala si Kausing. Hindi banda mo. Ganun lang yun eh. Ay, Diyos ko na yan. Utak biya. Huwag nyo na iboto. Please lang, no? Please lang. Huwag nyo nang iboto si Huwag nyo nang iboto si Lito Lapid. Ang iboto nyo, si Toto Kausing na lang. Kasi ito, pakita ko sa inyo, no? Yung YouTube account nga po ni Toto Kausing, ito, pakita ko sa inyo, no? Oh, Toto Kausing. Tropa ito nila Enzo Recto eh. So, tingnan nyo Toto for senador. Walang yan. Oh. Ayan oh. Tatakbong senador yan eh. Walang yan. Sige na nga. Ako sa'yo, Lito Lapid, hindi ka talaga pampolitika. Hindi ka talaga pampolitika. Di ba? Okay na sana yung mga Leon Guerrero mo. Okay na sana eh. Pero pinatulan mo yung vlogger eh. Oh. Ay, Diyos ko na yan. O, continue nga natin. Ito yung compilation eh. Sige. Para di na pa tayo mahirapan. Compilation to eh. Sige. Ito pong vlogger na ito eh. Kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Salita siya na siyam daw ang ating, o hindi siya siguro siyam o ano, daw ang kaso kong libel. At nagsabi pa siya na 6 daw warrant of arrest. Hoy, pwede kitang kasuhan.
Napag ng libel kasi hindi totoo yan kasi wala akong warrant of arrest. May libel ako. Ilan ang libel ko? 12 plus 2, 14. 14 libel cases ako ngayon. Ha? Mr. Lito Lapid. Kaya mali po yung ano. So kasuhan mo si Lito Lapid, no? Magkasuhan kayong para sa sinto-sinto, no? Ganoon lang yun eh. Sige. Yung mga datos na nakuha mo sa NBI, maling-mali yan. Ha? Tapos, wala akong warrant of arrest. Kaya pwede ko kayong kasuhan sa paglalabag ng ginatag na Data Privacy Act, Mr. Lito Lapid. Kasi hindi totoo yan. So ngayon, ito lang, no? Napansin ko lang dito, no? Medyo sablay ng konti eh. Kasi hindi mo pwedeng kasuhan ng Data Privacy Act yung taong nilabas yung kaso mo kasi po public records po yun. Di ba public records po yun? Yung warrant of arrest, yung mga kaso mo, public records po yun. So hindi po yun pasok sa Data Privacy Act. Di ba? Nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana... Senador! sorry. Senador nananawagan sa ano? Nananawagan para sa vlogger. Lito Lapid, walang yan na to, di ba? Alam niyo mga kababayan, alam niyo yung batch ng Senado ngayon, ito po yung pinakapangit. Sa totoo lang. Ito po yung pinakapangit na batch ng senador. Di ba 24 yung senador natin, di ba? Ito po yung pinakapangit, sa totoo lang. Wala na, senador, nananawagan ka. Kasi pag nananawagan ka, para ka namang nagmamakaawa niyan. Diyos ko na. Makasuhan na lang kayo, di ba? Oh. Di naman pwede sabunutan kasi lugi si Lito Lapid, walang buko yung isa eh. Pagtuunan niyang pansin ito, dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan, tulad ko. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan o poder bilang senador para lamang matira ang isang vlogger na kagaya ko. Tinitira niya ako na isang vlogger na may 9 o 8 daw na libel cases, hindi niya alam. At ang basihan lamang niya ay yung aking National Bureau of Investigation record. At siya pa, sinabi pa niya, may 6 daw ako na warrant of arrest. Ano ka ba naman, Lito Lapid? Ang problema kasi sa iyo, pinapatawad na lamang kita dahil hindi ka naman nakapag-aral. Ayan na, so ngayon na, ano na, tawag nito, ewan ko. So paawa na si Toto Kausing. Senador ka, pinapatulan mo ko. Well, natural yun na ano yun. Defense mechanism yun, no, na senador ka, pinapatulan mo ko. Alam niyo kung anong masama dito, mga kababayan? Alam niyo kung anong masama dito? 'Di ba? Ano eh, may halong grave threat si Lito Lapid. Actually, hindi ko pa nakita yung video, pero nakita ko sa content ni Insurrecto na may binanggit si Lito Lapid regarding po sa bala. So, syempre, grave threat 'yon. Wag ganon, di ba? Sabi ni Teacher Mars, ad hominem na. Hindi, ito, ad hominem nga to. So, tingnan ninyo yung sabi ni yung sabi ni Toto Kausing, no? Sige. Warrant of arrest? Ano ka ba naman, Lito Lapid? Ang problema kasi sa iyo, pinapatawad na lamang kita dahil hindi ka naman nakapag-aral. Nabasa ko ang iyong Wikipedia, binanggit mo, high school graduate lamang po kayo. At kung high school graduate lamang po kayo, bakit ikaw nagbibigay ng problema sa bandang Pilipino, sa bandang Pilipinas, na hindi ka naman karapat-dapat yan sa pwestong inupuan mo, and yet tatanggap ka ng 2 milyon bilang sahod, bilang allowances at iba pa sa kada buwan? Ano ba naman yan? Hindi ba yan corruption? Yan. Kita nyo mga babae, di ba? Sabi ko sa inyo, para silang sinto-sinto eh. Oh, sabi dito, mali daw si Lapid, hindi daw siya 14. O nga, no? O, di ba? O, kita nyo tinan ninyo yung logic Tingnan ninyo yung logic. Sabi ngayon ni Toto Kausing, ito yung sinasabi ko sa inyong walang ano eh. Sino ba naman magtsatsaga manood dito pag ganito yung logic? Tingnan ninyo sabi ni Toto Kausing, ganito sabi ni Toto Kausing, yung ginagawa mo, corruption yan. Kasi hindi ka nakapag-aral, pero kumukuha ka ng pera sa taong bayan. Hindi po corruption yon. Anong corruption doon? Binoto siya ng taong bayan, kaya siya kumukuha ng sweldo. So, walang corruption doon. Di ba? Ayan eh. Isipin mo Lito Lapid, ganyan kasinto-sinto yung pag-iisip hindi mentally yung prinsipyo. Pinatulan mo sa Senado. Pinasikat mo lang yung tao. Ayan ng Gilas, 13 minutes na lang. 13 minutes na lang. Tapusin natin to kagad, no? Isipin nyo, di ba? Anong corruption doon? Di ba? Saan ka nakakita na sahod, binoto siya ng taong bayan, tapos corruption? Kaya sabi ko nga sa inyo, sino bang pipiliin ko dito sa dalawang to? Wala! Pares gunggong eh.
At nakakatawa kasi dito kasi tropa ito ni Enzo Recto, tropa ito ng mga kabunyog, pati si Bloodcaster, pinagtanggol si Toto Kausing. Alam niyo mga kababayan, meron akong gustong sabihin sa inyo, no. Sa amin po mga vlogger, no, mga magkakaibigan kami. Alam niyo kung anong bawal sa amin? Bawal po sa amin yung fake news. Bawal sa amin 'yan. Minsan kapag may bawal sa amin 'yan yung fake news. Mayroon kaming group chat, kami mga pro-government vlogger. Bawal sa amin ang fake news. Hindi po namin kinukonsinti yung mga ganyang klaseng mga content. Meron pa nga minsan, kinorek pa nga ako ni JDB eh. Pero okay lang sa akin. Kasi nga, kinorek niya ako kasi nga naman baka may maniwala sa akin. And then nung kinorek niya ako, tama naman siya. So okay sa akin yun. Pero alam kong kaibigan niyo yan si Toto Kausing, kayong mga kabunyog, pati si Bloodcaster. Huwag niyo naman konsintin yung katangahan nito. Hindi nga. Para sa akin ha, mali na nga si Lito Lapid. Mali rin itong kinakampihan ninyo eh. Oh, i-continue natin. Oh. 11 minutes na lang, gilas na. Sige. Dahil tumatanggap ka ng pera, hindi ka karapat-dapat. Biro mo, ginagamit yung posisyon niya bilang senador para tirahin ako. Bakit hindi ka mag-live? Para tirahin mo ako sa live. Tirahan tayo sa live. Mr. Lito Lapid. Oh. Di pinasikat mo lang. Sumikat ka lalo. Hinahamon kita, debate. Oh, sige, ilabas mo yung mga ebidensya mo. Itong vlogger na tumitira sa atin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pine-personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porac. Na ako raw sabi ni Lito Lapid, may iyak eh, no? Itong vlogger na ito, personal ako. Walang yan na to. Ano yun? ang may-ari ng lupa. Nakakahiya mga kababayan, senador ka ganyang ka magsalita. Diyos ko na yan. Itong vlogger na ito, personal ako. Dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa Porac. So, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. Spouses. Oh. Kailan ibinigay? 2010. O sabi ko sa inyo eh, sablay ito eh. Kailan daw binigay yung yung lupa natin na yun ng Pogo 2010? Hindi wala pang Pogo noon. Sabi sa inyo eh, parehas loko-loko yan eh. Nagpakita ng ebidensya, di naman pala connected. Walang yan. Hindi, kasi mga kababayan, no, alam nyo, no, ethics lang mga kababayan. Pag mga ganyang klaseng kang mga dokumento, pwede mong sabihin na, ito, di ba, di umano, posibleng ganyan, di ba? Hindi yung pinin-point mo. Pinaiyak si Lito Lapid, nga, pinaiyak nga. Alang yan na yan. Hindi, kasi ang point dito, pinatulan. Pinatulan mo yan. Walang yan na yan. Sige. So, ibig sabihin, ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam na mayroong Pogo. Problema nitong Lito Lapid, unang-una, sinabi niya na ako raw ay, tinatanggi niya una, na wala siyang lupa dyan. Okay. Kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Ngayon, tinatanggap yung hamon mo kung may ebidensya. Ito, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. Spouses. Oh. So ngayon, Mr. Lito Lapid, tinatanggap kong hamon mo na patunayan ko na ikaw ay protector ng Pogo. At kung mapatunayan ko na magre-resign. Tama nga, tax declaration nga 2010. 2010 nga yung sinabi mo kanina eh. Siya. Sige nga, tatanggapin ko ang hamon. Streetwise sa kayo, walang butas ang hawak. O nga, walang butas, baka hindi nga legit to. Una, ikaw, Mr. Lito Lapid, ay gobernador po sa Pampanga hanggang 2004. Ngayon, tandaan mo, ito ipapakita ko na mayroong isang Mr. Roberto Cruz na nagngangalan. Siya po ang representante ng mga magkakapatid na Cruz. Sino ang original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga ayuan ng Pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Mayor, kay Mayor Jing. Mayor, tanong ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya?
Opo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil kung isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman. Kaya sabi ni Lapid, ako ba bayari? Hindi nga, ako ba? O, patunayan mo ako ba? Men, Diyos ko, Lapid. Masyado ka naman sensitibo, Diyos ko naman. Wrong move to. Di ba? Wrong move to. Di ba? Sige. Dyan. Merong isang Mr. Roberto Cruz na nagngangalan, siya po Hindi, yung Pogo nagsimula 2016. Na-content ko na yan eh. Yung Pogo po kasi, ang una po talaga gumagawa po ng ganyang klaseng negosyo sa Pilipinas, yung PhilWeb. So, ginawa ni Digong noon, tinanggalan niya ng prangkisa. Hindi ni-renew yung PhilWeb, pinasok yung Pogo. Oo. So, 2016 po yung Pogo. Oo. ang representante ng mga magkakapatid na Cruz na ang involved dito ay 106.6 hectares na kinuha ng mga Roberto Cruz sa kanyang mga kapatid na kinuha niya, naibigay na ito sa mga magsasaka diyan sa Purak. Anong nangyari? Lumabas po sa ano nangyari ay na-convert niya na palihim at pinalabas niya ng iba ay nabili niya na ang katotohanan ay hindi naman nabili. So ito na para to make it short na lang So ngayon, yung pinag-usapang lupa ngayon is naibigay daw na sa magsasaka and then kinuha daw po ulit. So ito daw po ay nakuha daw po ng mga Cruz. So ngayon mga kababayan kasi, hindi pa rin, it doesn't mean mga kababayan, na natumbok mo na si Lito Lapid pa rin yung sangkot sa Pogo. Hindi pa rin. So kailangan talaga dito na, yung alam nyo kung ano yung malakas na sangkot sa Pogo, yung mga ebidensya kay Alice Guo. Ayun. Ayun po talaga, yung malakas po na ebidensya na sangkot sa Pogo. Yung mga yung lupa galing kay Alice Guo, 'di ba? Siya nagbenta ng lupa, 'di ba? Tapos yung mga electricity bill, si Alice Guo nagbabayad. Ayun po yung mga malakas na ebidensya. Pero itong mga sinasabi kasi ni Toto Kausing na tax declaration 2010 pa, wala pang Pogo noon. Tapos yung pagmamay-ari ng mga Cruz na lupa na binigay sa magsasaka na kinakinuha ulit ng mga Cruz, na nangyari po ito noong 2003 nung si Lito Lapid po yung governor noon, it doesn't mean pa rin, it doesn't connect pa rin na si Lito Lapid po ay sangkot po sa Pogo. Hindi ko kinakampihan si hindi ko kinakampihan si Lito Lapid dito. Ang sinasabi lang po natin dito, maging fair lang po tayo. Yun nga lang mga kababayan po kasi, ang point natin dito, sa inaakto po kasi ni Lito Lapid, nagmumukha siyang guilty. Napaka-immature mo naman, Lito Lapid. Minsan ka na nga lang magsalita, di ba? Sa loob po ng 6 na taon na si Lito Lapid po naging presidente mula 2019, minsan na nga lang magsalita, nag-isip bata pa. Di ba? Ang dami mo naman pwedeng patulan, pwede naman ako, di ba? Pero joke lang, no? Hindi, pero ayun ang point, di ba? Tama nga, wrong choice of Lito Lapid, di ba? To pick his bata. Totoo yan. Alam nyo. Ito isa kasi sa mga mentor ko sa pagbablog, si Coach Jarrett. So, isa sa mga advice niya sa akin, kasi uso yung ba ngayon sa mga vlogger, isa sa mga advice niya sa akin, piliin mo yung kalaban mo. Huwag kang patol ng patol kahit kanino. Sumuntok ka pataas. 'Yon. So, 'yon, 'di ba? Napaka-basic rule lang naman 'yun eh. So, mga kababayan, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa pagtatantrums ni Lito Lapid. At ngayon, ito nililinaw ko lang po, no? Hindi ko po kinakampihan si Lito Lapid, hindi ko rin po kinakampihan si Toto Kausing. Parehas po silang may ganon. 'Di ba? May ganon po sa ideology. So, 'yon. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa bangayan ng dalawang to? At ako naniniwala talaga ako dito na talo si Lito Lapid dito. Talo siya dito.
Yan o. So thank you mga kababayan. So pa-comment lang po sa baba sa Team Replays. Diyan po sa 900 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa content po na to. So thank you mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat.